Maging negosyante ako basta porsigido at desidido ako. Kanegosyo, patuloy pa rin tayong magbabahagi ng mga produktong ang puhunan ay masimulan natin sa 100 pesos. Sa vlog na ito, isa naman sa mga paboritong pagkain ng Pilipino ang ating gagawin. Isang pagkain nakakabusog at halos lahat ay gustong-gusto. Ang lulutuin natin ngayon ay siupaw. Pwede bang makasimula ng siupaw na negosyo sa halagang 100 pesos? Oo kanegosyo, makapagsimula ikaw ng siupaw business. Lahat ng mga Pinoy gustong kumain ng siupaw. Napakagandang negosyo ito dahil mura lang ang puhunan, madaling gawin at napakalaki na posibilidad na kumita ka. Isipin mo to kanegosyo, kapag umaga nagluluto ka ng siupaw, no, sa mainit na steamer, at sino ba ang hindi matutuksong bumili? Estudyante man yan, mga gawa, driver, vendor, at kahit pa mga bata. Lahat sila ay posibleng maging customer mo. Kaya, simulan na natin na magluto kanegosyo. So kanegosyo, ang palaman po natin ng siupaw ngayon ay pork po. Kasi yung available na ingredients ko dito, wala kasi akong beef at chicken. Ang gagawin na natin is pork siupaw. Mayroon akong 1/4 kilo ng pork at mayroon tayong white onion, garlic at masitas, oyster at 3 tablespoon ng sugar at 1/2 tablespoon ng asin. Kanegosyo, before natin lutuin yung palaman natin ay gagawa tayo ng dough ng ating siupaw. Kuha tayo ng 2 cup ng all-purpose flour. Lagay tayo ng 5 tablespoon ng white sugar. 4, 5. Tayo ng 1 tablespoon ng yeast. So kanegosyo, lagyan natin ng 1 cup na tubig. Hindi lang natin muna ilahat. Tapos haluin na dito. Sahin ko to sa kamay. Lagyan natin ng konting oil. So kanegosyo, i-rest po natin to ng 30 minutes. So kanegosyo, mainit na tayo na kawali dito. So ang gawin natin is unahin natin yung taba ng pork. Hindi na tayo i-render natin yung oil ng pork. Kanegosyo, pag render natin yung oil, ilagay natin itong white onion. So, hintayin natin siya na makaramelize yung onion at saka maging transparent siya po. Kanegosyo, lagyan natin yung bawang natin, yung garlic. Tapos po, ilagyan natin yung pork meat natin. Tapos po, ilagyan natin yung mamasitas oyster. Sa sila. Haluin natin. Tapos, ilagyan natin yung ating sugar at saka asin. Tapos po. At ilagyan natin ng half cup po ng tubig.
At takipan natin to at palambutin natin kanegosyo. Kanegosyo, ito na po. Tayo ng meron kayo sili nito kanegosyo. All purpose at saka tubig. Negosyo, yun po to. Negosyo, after 30 minutes po, ito na po yung dough natin. At double po na po siya ng size. So, ang gagawin po natin ay mag-test po tayo ng all-purpose flour here. Lagyan natin yung siupaw dough natin. Tapos, papastinin natin to. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 pieces po. Ngayon po ay magpapalaman tayo. Gawin natin ang kanegosyo. Ganyan natin. So, kanegosyo, ito yung nagawa natin na siupaw po. Ay, nagawa po tayong 13 pieces po. So, ito po ay steam natin ng 30 minutes. At after that, luto na po ito. So, ito na po yung siupaw natin. So, natin. So, kanegosyo, ito na po yung siupaw natin. Wow, sarap po nito. Kahit na walang sauce. Mostly ang iba dito ay ketchup lang yung sauce nila. Pero next time gawa tayo ng sauce natin. Okay? So, pwede natin ito maibenta ng 30 pesos or 25 pesos each. Okay? So, sa below 100 pesos na capital, nakagawa tayo ng 13 pieces. So, malaki na yung ginasya natin. Okay? Sarap. Sarap po. Napakasarap ng siupaw natin kanegosyo. Kapag nailabas mo ito ng maayos at malinis ang pagkagawa, kahit sino mapapalingon talaga at bibili nito. Perfect ito ibenta sa umaga. Perfect ito ibenta sa harap ng bahay mo, sa palengke, sa terminal, sa paaralan, at kahit i-online selling mo ito. At tandaan mo ito kanegosyo na hindi kailangan ng malaki agad na kapital sa negosyo para maging matagumpay ka. Maraming milyonaryong negosyante ang nagsimula rin sa maliit na kapital at maraming nagsimula sa isang produkto lamang. At baka ang siupaw na ginagawa natin ngayon ay maging unang hakbang patungo sa mas malaki mong pangarap. Kanegosyo, may mahalagang
advice ako sa iyo na gusto kong iwan para magtagumpay ta sa negosyo. Sa negosyo, pag nakaranas na tayo ng tagumpay at kapag mayroon na tayong kita at dumarami na ang bumibili sa negosyo natin at kapag nakilala na yung negosyo mo at kapag nagsimula ng gumanda ang buhay mo, may isang kalaban na hindi natin nakikita sa negosyo. Hindi itong kakompetensya mo. Hindi ang kakulangan mo sa puhunan. Hindi ang kahinaan ng produkto mo, kundi ang pagiging kampante mo kanegosyo. Minsan, habang lumalaki ang negosyo natin, may bumubulong sa isip natin. Ito yung okay na ito, sapat na ito, at doon nagsisimula ang panganib sa ating pagnenegosyo. Kanegosyo, kapag tumigil ka ng matuto, tumigil ka ng lumago, at kapag tumigil ka ng mag-improve, at naging kampante ka na sa pagnenegosyo dahil matagumpay ka na, at okay na yung cash flow mo, at kapag tumigil ka na ring mangarap, unti-unting ring ihina ang apoy sa loob mo. Kanegosyo, importanteng manatili kang gutom sa pangarap, manatili kang sabik na matuto, sabik na lumago, at manatiling handang sumubok. At huwag kailanman isipin mong tapos na ang laban. Dahil ang tunay na negosyante ay hindi tumitigil kapag may tagumpay na. Mas lalo pa siyang nagsisikap. Kaya laban ng kanegosyo, huwag ka mag-give up. Patuloy ka lang sa ginagawa mo ngayon. Baka itong simpleng siopaw na ginagawa natin ay maging dahilan na makapagtayo ka ng sarili mong tindahan. Makapag-aral ang anak mo, makapagawa ka ng bahay, at makapagbigay ng mas magandang kinabukasan sa pamilya mo. Dahil lahat ng malaking negosyo nagsimula rin sa maliit, at baka ang susunod na success story ay ikaw na kanegosyo. Sarap po. So, try nyo to kanegosyo, no? Start kayo ng siopaw. Ito ay parang pork asado. Okay? Salamat po.